Monsoon trough magpapaulan ngayon sa silangang bahagi ng ating bansa, especially sa may bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao. Sahan ng mga moderate and heavy rain showers po ngayong araw. At ang southwest monsoon naman na magpapaulan din sa kaluran, especially ng southwestern Luzon. Kabilang pa rin ang bahagi ng Mimaropa, west portions ng Visayas at siyempre, especially sa hapon at gabi, mararanasan din ng mga taga northwestern Luzon na kasalukuy nakakaranas ng mga localized thunderstorms. Drought sa bansa, tuluyan ng humina. At paglilinaw sa spreading misinformation daw ng seismic monitoring ko sa PIMO weather page ating ipapaliwanag. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, June 24, 2024. Ang oras sa ating boss from umaga ay eksakto alas 11 na ng umaga. Sa patuloy tayo nakakaranas ng magkabilang weather systems natin, ang southwest monsoon sa may kaluran ng basa at yung monsoon trough naman na nagpapaulan naman dito sa may silangang bahagi ng Bicol Region, Visayas at Mindanao nga po. At asahan ko yan na nitong maghapon ay makakaranas pa rin tayo ng overcast conditions na may mga ilang moderate and heavy rain showers. Kaya magdala po tayo ng pananggalang sa ulan, especially maging sa mga pagsikat ng araw sa umaga at tanghali. At makikita natin sa ating Doppler radar imagery ay ang kanina lang na mataas na water vapor sa may bandang Calabarzon area at bandang Laguna, Batangas. At hindi pa masyado sa Metro Manila, medyo overcast pa tayo at gloomy. Pero asahan pa rin pagdating ng hapon ay gaya kahapon na bigla ang uulan sa hapon o sa gabi. Sa lowest temperature na itala na aking weather station, actually gabi ito ng 11:01 PM, nakapagtala kami ng lowest of 24.4 degrees Celsius. So kahapon, almost stationary pa rin sa 33.9 degrees Celsius. Ang aming highest temperature kahapon na warmer o medyo mataas pa rin ang temperatura niyan. So nanganghulugan kahapon ay nasa 47 degrees o 47.4 degrees Celsius ang aming heat index na almost stationary pa rin. At sa ating outside humidity natin 76%, ang ating relative humidity tumataas ng 3% since last hour at katamtaman ng ating atmospheric pressure na nasa 1,009 hectopascals. And steady ito since last hour. Sa peaks extremes in past 24 hours naman, nangunguna pa rin ang Tugigaraw sa grabe ang init na nasa 36.8 degrees Celsius at inasahan pa rin natin ngayong araw ay mas maranasan pa rin yan dyan sa bahagi ng Cagayan Valley, damay na ang Tugigaraw at Apari. Sa lowest temperature naman sa Baguio City, almost stationary pa rin at 18.2 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa bansa so far. At sa Ilola naman, ang iba dyan sa Zambales, nakapagtala sila ng 92 millimeters na total rainfall. So, since kahapon, nagkaroon ng malakasan ng ulan, typically, hapon at gabi na ito, na naranasan din namin sa Caloocan, kaya kahapon nakapagtala kami ng total of 39.3 millimeters na total rainfall. At ngayong araw ay medyo nagkaroon kami ng recorded 2.1 millimeter. Since kaninang madaling araw po naganap ito. So nakapag-record pa tayo ng light rain showers kaninang madaling araw. Sa ating high tide and low tide status, so far, mayroon tayong 8 hours and 54 minutes rather. Ibig sabihin kasalukuyang maximum high tide po tayo. At gaya nating sinabi nga po ay sa loob ng 3 araw, nasa 1.4 meters po ang kataas ng ating high tide sa Manila Bay at ilang panig sa Cavite of course. So pwede pa tayo lumayag at ingat na lamang kung maaari, huwag tayong magsolo na maliligo sa mga kabataan natin na gustong maligo sa karagatan ng Manila Bay o sa paligid dyan sa baybayin ng Luzon dahil 1.4 meters po ang lalim niyan, medyo delikado. At kung sisilipin natin kung
Kung magkakaroon ba tayo ng mataas na alon, base sa ating nandito sa section ito ng Global Assessment Monitoring natin. At kung makikita ay wala namang nakataas na gale warning at mataas na alon o swell ng karagatan sa buong bansa. So wala tayong magiging problema sa mga kababayan natin na gustong pumalaot. Pero ingat lamang sa mga mangingisda na papalaot ngayong araw sa silangan at kanluran ng bansa dahil asahan po na malakasan ng mga pag-ulan kalimitan dyan at may mga pagkidlat at pagtulog. So ingat na lamang sa malakasang buhos ng ulan dahil naasahang zero visibility kapag ganyan kalakas ang pag-ulan. Pero wala tayong mamataan na malakas na pag-alon at gale warning, kaya wala tayong magiging problema. So dahil sa monsoon trough na yan ay asahan ang mababang atmospheric pressure na nagkakaroon ng traffic conditions dyan, lalo na sa silangang bahagi nga po ng ating bansa. Sa ating amanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:29 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:28 PM. Ang ating moonrise and moonset po ay nasa 1 gibos pa pala ito na 94% illuminated. Sisikat ito mamayang gabi na po at 8:41 PM. At inasang lulubog ito kinabukasan na ng umaga at 7:15 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang Martes na po ito, stationary lamang kagaya ng mga nakarang araw na partly cloudy ang ating maghapon. Sa umaga, mga medyo maaraw, ganyan, hanggang tanghali at pagsapit po ng mga bandang hapon o gabi ay nakakaranas tayo ng mga localized thunderstorms dito sa bahagi ng Metro Manila at kaya paghandaan ang magdala ng pananggalang sa ulan at ingat sa biglaang downpour ng ulan lalo na sa hapon. Lalo na sa bahagi nga po ng Quezon City na unang binabagsakan ng downpour sa Makati or dyan sa bahagi nga po ng bandang Paranaque o Alabang. Ingat na lamang po mga folks kung biglaan ang malakasang buhos ng ulan gaya ng nangyari kahapon ng hapon at sa gabi. Bukas, ganun din, partly cloudy din maghapon, stationary lamang din, nakagaya ngayong araw na mararanasan natin. Ang tsansa na pag-ulan ngayong araw, 100% pa rin, pero bukas, medyo nababawasan daw at 40%, 39 to 40% chance daw na uulanin dito sa amin sa Caloocan or sa paligid o bahagi ng Metro Manila. As the lowest temperature expected natin maglalaro pa rin sa 33 degrees Celsius highest. And lowest temperature expected maglalaro sa 26 to 27 degrees Celsius. So diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po yung monsoon trough na namumuo dito sa may silangang bahagi ng South Luzon, lalo na sa bahagi po ng Bicol Region, Visayas at Eastern Mindanao. So ang portion na yan ng Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao, lalo na sa mga taga Surigao del Sur, Surigao del Norte at areas ng Caraga sa Mindanao ay makakaranas ng mga ilang moderate and heavy rain showers, pataas na yan ng Samar Region at Bicol Region. Kung titingnan natin sa heavy rain potential, very clustered po ang mga moderate and heavy rain showers. Ingat po sa potential na pagbaha. Kung titingnan natin ng mas malapitan, apektado ngayon ng mga pag-ulan ang bahagi nito ng Iriga, pababa na yan ng Legazpi at Sorsogon City sa bahagi nga po ng Bicol Region. Damay na ang Catanduanes Island, ingat po sa potensyal na pagbaha. Sa Eastern Visayas naman, sakop naman ang Samar Region, lalo na sa bahagi nga po ng Lawang, Northern Samar, Dolores, pababa na yan Borongan, Eastern Samar, all the way hanggang Gian, Eastern Samar. Damay na rin ang bahagi na mula dito sa kanlurang bahagi ng Calbayog City, Tatbalogan, hanggang dyan sa may bandang Santa Risa. Patawid na po yan ng Tacloban, Tanawan, hanggang the rest ng Abuyog at pababa ng Liloan, dyan sa Leyte. So ingat po sa potensyal na pagbaha at huwag naman sanang magkaroon ng mga pag-uho ng lupa and the rest ng Central Visayas sa may hilagang bahagi ng Cebu, Negros Region at ilang bahagi ng Northern Panay Islands. Siyempre, ang kanluran ng Visayas ay meron din tayo na mga trough clouds na magdudulot po ng mga kalapit na pag-ulan. At asahan ang mga pagkilat at pagtulog sa rest ng buong Central Visayas. Mapa-east man yan o mapa-west dahil nga po yung monsoon trough at patawid sa may kanluran na epekto naman ng ating habagat na nagdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may kanluran. Bahagi nga po ng South Luzon, Mimaropa at west portion sa Visayas.
tamay pa rin ang bahagi nga po ng kanluran ng Mindanao, lalo na ng Zamboanga Peninsula at isla ng Basilan at Tulusulo. Ingat po sa biglaang malakasang buhos ng ulan at potensyal na pagbaha. At mula naman dito sa bahagi ng Osami City ng Zamboanga Peninsula pa rin papasok ng BARMM at bahagi ng Mindanao magiging overcast gloomy rin tayo, so medyo katamtaman pero magiging parte ng musod cloudy tayo dyan. Asahan pa rin ng mga isolated rain showers anytime and the rest ng northern Mindanao area. Sa may bandang Sorsogon dyan naman, magiging katamtaman din ang lagay ng inyong panahon dyan ngayong umaga hanggang tanghali, pero asahan pa rin na maghapon, lalo na sa hapon sa gabi, magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-kalat ulan. May ilang forecasted na typically na moderate and some heavy rain showers, lalo na sa bahagi ng Cotabato, Coronadal at General Santos. Sa Davao region naman, nakakaranas kayo ngayon ng mga kalat-kalat na mga moderate and some heavy rain showers, lalo na sa bahagi ng Davao Oriental, Compostela Valley, sakop na, hanggang dyan sa bahagi ng Panutukan, pababa na yan ng Governor Generoso. And the rest ng Davao del Norte, magiging katamtaman hanggang sa bahagi ng Balay-Balay Bukidnon, pero maya-mayang konti makakaranas din kayo ng mga ilang moderate and possible na umabot ng heavy rain showers, kasi na rin sa galaw ng ating monsoon trough dito sa silangan ng Mindanao at Visayas. So anytime magkakaroon kayo ng mga ilang moderate heavy rain showers hanggang Balay-Balay and the rest ng Agusan del Sur area. So sa Davao City ay sa ngayon katamtaman, moderate, at magiging party to mostly cloudy maya-maya ang inyong paligid dyan. So asahan din ang mga ilang moderate and some heavy rain showers na may mga pagkulog at pagkidlat. Sa uli naman, mula sa bahagi ng Quezon Province, pataas na yan ng bandang Calabarzon area, sa bahagi po ng Luzon area. Nabanggit na nga po natin na magkakaroon ng overcast and gloomy kasama na ang Metro Manila at northern part ng Central Luzon area. Sa ngayon, magiging katamtaman muna ang buong bahagi ng kanluran ng Zambales, Pangasinan, hanggang sa bahagi ng Ilocos Sur at Ilocos Norte. Magiging party, mostly cloudy ng iiral at may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na medyo nararanasan ngayon dahil sa dulot ng localized thunderstorms. Pero pagdating po ng hapon, take note yan, makakaramdam na naman kayo ng mga localized thunderstorms na may ilang moderate and heavy rain showers. Kaya ingat po sa mga kababayan natin, lalo na sa buong kanluran ng Northern Luzon. Pero pagsapit na po ng silangan ay magiging mas maalinsangan po ang mararamdaman ng mga taga-Tugigaraw. Ayan, lagpas 34 degrees pataas na po ang temperatura na naman sa mga taga-Tugigaraw area. So asahan sa buong bahagi ng Cagayan Valley hanggang Ilagan, hanggang dyan sa may bandang Palanan, Isabela, makakaranas muna kayo ng maaraw at malinsangang panahon, and the rest ng Apari hanggang dyan sa may Santa Ana. Pero mataas pa rin ang forecast ninyo daw na magkakaroon ng mga isolated rain showers, especially sa hapon o sa gabi. Pero mula sa bahagi nga po ng Kasiguran Aurora and the rest ng Aurora region, magiging overcast and gloomy rin tayo dyan. So asahan din ang mga ilang localized thunderstorms, lalo na mamayang hapon o gabi. And the rest ng Quezon Province, papasok na yan ng bandang Atimunan, Quezon, magiging very overcast and gloomy rin tayo dyan. At asahan ang mga localized thunderstorms pagsapit din ng hapon o gabi. Well, pagdating sa Mimaropa, gaya din ng kahapon, asahan din ang mga localized thunderstorms, lalo na maya-maya dahil sa umiiral natin na hanging habagat naman. Na bagamat medyo numinipis dahil yung trough ng nahahatak nitong low pressure area na si 97W na nasa vicinity na nga po ng Hanoi na nabanggit natin kahapon sa ating report. So bahagyang kakalma muna yung bugso ng habagat sa kanluran. So dahil medyo kakalma ang bahagi ng kanluran na to, ay medyo ninipis ng bahagya ang habagat, pero patuloy pa rin tayo na makakaranas na mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon o nagabi. Kaya pag magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan at ingat pa rin sa mga potensyal na pagbaha. Kung titingnan naman natin yung possible na general flood advisory, hopefully latest na po sa updated ni Pag-asa sa ating hydrological section. Yan. At I think medyo updated na at inayos na nila yung hydrological section para sa general flood advisory and warnings. Ayan, mukhang sineperate na nila kasi medyo nag-ingay tayo na ihiwalay nila yung general flood advisory sa general ng panahon PH. At dahil sa latest na to at makikita natin yung areas nga po ng Calabarzon,
at ilang bahagi ng Quezon Province ay naka-general flood advisory. So, medyo sasanayin muna natin yung bago nilang legend na ito kasi walang naka-indicate eh. Siguro kapag ka white color, ito yung mataas yung epekto ng 12-hour rainfall forecast nila. When forecast ito, so within 12 hours ngayong araw ay nakataas daw sa potentially ng mga pagbaha ang areas na ito ng Calabarzon area. So nakalagay naman dito buong Quezon Province yung rivers ng Bokbok, malaking ilog. So marami. Kung isa-isahin pa natin yan. Pero generally, base sa mapa, ang bahagi nito ng Calabarzon, kung babasahin natin sa mapa, sakop po ng Tanawan, Lipa, hanggang San Antonio, San Juan at Batangas City. At sa bahagi naman ng Quezon Province, mula Candelaria, sakop ang Lucena, Tayabas, Lukban, Quezon, Pagbilao, all the way hanggang Lopez, Atimunan hanggang San Francisco na po yan. Damay na rin ang bahagi ng Tagkagyawan, malapit din sa bahagi ng Camarines Norte. Siyempre, damay na ang buong Quezon Province hanggang dyan sa Baler Aurora na nakataas daw ang flood advisory. Sa Mindanao naman, ang areas na ito ng bandang Maguindanao, nakataas po. Yan, mula sa may Kapal, sa may Marawi, Kalunogas, yan, Marogong, Buldon at Matang at Sultan Kudarat. Kataas po ang general flood advisory dyan. Medyo moderate ang bahagi ng Zamboanga Peninsula at medyo mild din na hanggang mga medyo milder ang potential na babahain daw ang Central Cebu, Bohol at Negros Occidental. Sa bahagi nga po ng Panay Island at Negros Oriental, medyo lighter lang. So walang masyadong nakataas na general flood. At makikita naman ninyo pinakadetalye ng bawat lalawigan sa gustong malaman yung flood advisory. So kung magbabasahan lang tayo sa pinaka on the spot map, ay ingat na lamang lalo na sa may bandang Maguindanao at sa Luzon naman sa Calabarzon ang area ang nakataas na flood advisory. Diretso agad tayo sa ating West Pacific Basin gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Makikita nga po dahil sa monsoon trough ay nagkaroon ng anomaly ang silangang bahagi nga po ng Visayas at Mindanao. Ito po, epekto yan ng ating monsoon trough. So medyo bumaba ng bahagya ang atmospheric pressure na magdudulot nga po ng mga moderate and heavy rain showers lalo na sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao area. At patagos yan dito sa bahagi ng kanluran ng Visayas at Mindanao area. So ingat na lamang kung makakananas kayo ngayon ng malakas ang downpour ng moderate and heavy rain showers sa mga nabanggit po kanina sa Visayas at Mindanao area. Base dito sa ating anomaly sa susunod na 24 oras ay maglalaro sa 20 to 40% ang anomaly high. Pero yung ating anomaly tropical cyclone forecast prediction ay so far mababa naman ng 10%. So inasa na natin na magtatapos ang month of June ay wala tayong expected na may mamubuo na talaga tayong tropical cyclone. So sablay na po ang lahat ng forecast mula sa pinaka-reliable sources ng mga multi-weather agencies maging sa inyong lingkod. Ganun po talaga dahil ang forecast naman talaga is hindi talaga accurate at nagbabase lamang tayo sa patterns. Ganun din ang ginagamit ng mga multi-agencies. So dahil hindi mangyayari at napakaliit na may mabubuo tayong tropical cyclone dahil nga po sa istorbong high pressure area, ayan, kikita natin, at nitong halos katapusan na ng huling 2 araw o 3 araw, mawawala itong si high pressure area. So, mula ngayong araw hanggang this whole weekdays ay mananatili yung high pressure area, kaya wala tayong expected na may mabubuong bagyo hanggang sa matapos ang buwan na ito. So, yan lang po ang expected natin ngayong araw. And so far, ay dahil wala tayong magiging komento sa ating wind speed and direction. Asahan lamang natin ang monsoon trough dito at ITCZ ang mababaw sa may silangang bahagi ng ating bansa sa labas ng ating PAR. At yung southwest monsoon ay bahagya lamang itong lalayo dahil nga mahahatak nitong namuong low pressure area na si 97W na nasa bahagi nga po ng Hanoi na. So yung makikita ninyo na yung direction ng southwest monsoon medyo lalayo muna.
dito sa may kanlurang bahagi nga po ng ating bansa. So medyo latak muna na hanging habagat ang mararamdaman natin sa kanluran hanggang sa ito'y yung bagyo rito o low pressure area rather na mawawala. So antay na lang po natin this week kung ito ay magno-normalize, pero sa ngayon ay dahil yung monsoon trough naman ang mas iiraw din sa may bandang silangan dahil sa mahahatak na po yung the rest ng southwest monsoon natin. So maasahan natin na monsoon trough ay may mabubuo naman sa silangang parte ng bansa na magpapaulan nga po sa bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao. Sa mga computer models naman natin, kung pagbabasehan, wala tayong aasahan talaga na pamumuo dahil nga po itong istorbo ng high pressure area. So wala tayong magiging komento pa rin mga folks hanggang sa matapos na nga po yung full week ng huling linggo ng June 2024. Samantala sa ating near real-time vegetation and drought sa bansa, makikita nga po natin ay since nitong June 22, 2024 nga po ay unti-unti at tuluyan na pong humina ng husto yung drought classification. Dito na lamang sa bahagi ng Panay Island, Negros Region, Cebu at Bohol na medyo nakataas pa yung early drought warning dyan. Pero sa actual na mga monthly drought index stock natin, makikita natin na mga nagmo-moderate na lamang ang taas ng drought dito sa bahagi ng Negros Region, Cebu at Bohol. Pero sa nalalabi ng bansa ay normalized na po almost ang buong paligid. So totally humina na ang ating drought classification sa bansa. Sa total rainfall naman ay makikita natin ay above average rainfall na po ang most of west portions. Ang most dito sa kanlurang bahagi pa rin ng ating bansa. So kitang-kita naman po, yan, yung ating monthly rainfall. Mapapansin po natin, kaya kung mapapansin natin, ang kanluran ay mas madalas pong inuulan ngayon, hindi kagaya ng mga taga-silangang bahagi ng bansa. So at least may idea na kayo, lalo na sa silangang bahagi ng bansa, na hindi masyado na-influence ng mga pag-ulan. Dahil nga po dito sa kanluran ang may influence ng ating hanging habagat. At dito naman sa may silangan ay mostly mas nakakaranas kayo ng easterlies wind flow na mas madalas makakaranas kayo ng maalinsangan na temperatura. So yun po, at least may idea tayo at kitang-kita naman natin sa real time na stock ng 4 monthly rainfall natin. O malinaw na po, nag-above average rainfall na itong kanlurang bahagi na ito. At kung titingnan natin sa daily na rainfall, makikita natin since June 22 ay madalas na inulan ang kanluran ng ating bansa. May mga ilan lamang na nakaranas sa mga pag-ulan, lalo na ng mga taga General Santos at Sarangani. Yan. At dito sa may silangan ng bandang Compostela Valley. Ayan, sa may bandang Davao de Oro at katibugang bahagi ng Davao Region ay nakakaranas kayo ng mga ilang at least 30 millimeters na accumulated rainfall. Kaya yung ating NBT o Normalized Vegetation Index ay nag-normalize na rin at least nagiging katamtaman lalo na sa kanluran bahagi ng ating bansa. Yung land surface temperature, mas lumalamig na ngayon, mostly sa may kanlurang bahagi na po ng bansa. So medyo katamtaman na at mas malamig dito sa may bahagi nga po ng Palawan dahil mas ramdam nila ang unang tama ng ating hanging habagat. So at least may idea na kayo na nitong month nito, papasok na at malapit na pumasok ang La Nina, asahan ay tuloy-tuloy nang mawawala ang drought classification natin sa bansa. Samantala sa ulat lindol, so far ay mula kaninang 12 AM ay wala naman tayong nakikitaan dito na panibago na magnitude 4.0 pataas sa bansa. Yan. So wala naman tayong naitala na magnitude 4.0 pataas. Pero kung titingnan natin historical, dahil hindi tayo nakapag-historical earthquake kahapon, for the month of June, ay marami na rin ang mga naitalang paglindol. At kung titingnan natin, yung historical earthquakes for the month of June, ay nakakatotal na tayo ng 943 total earthquakes. 901 dito is magnitude 2.0 pataas, 36 po dito is magnitude 4.0 pataas, at 6 sa magnitude 5.0 pataas. So mukhang aabot tayo sa 1,000 bago matapos ang month of June 2024. At awa ng Diyos, wala pa naman tayong naitala na magnitude 6.0 pataas.
At nung nag-post po tayo ng ating mga assessment, lalo na sa mga pagdinig natin, at sinabi nga po natin na nagkakaroon tayo ng mga active na mga pagdinig sa ating Western Pacific, kasama na ang bahagi ng Pilipinas. At kung titingnan natin sa ating real-time na earthquakes, yan. At kung titingnan natin sa real-time world seismic, kung naalala ninyo, nag-post po ko kahapon na sinabi ko nga po na mukhang magkakasunod na may mga pagyanig sa ating Pacific Ring Belt. Ano ba yung Pacific Ring Belt? Para lang sa context, Pacific Ring Belt o yung Pacific Ring of Fire natin ay mula dito sa may Fiji Islands. Ayan. Yung fault line na yan, ay papakita natin. Lalabas natin yung fault lines. Ayan. So makikita ninyo yung mga fault lines natin sa Southeast Asia mula dyan sa may bandang Fiji Islands. Extend din na yan ang bandang Solomon. Papua New Guinea fault lines. Yan. Tapos, papasok yan dito sa atin sa Philippine plate. Ayan. Ito po yung ating Philippine plate. Yan. At makikita at karamihan ng mga nag-a-analyze pa-northwest ang galaw ng ating tectonic plates dito sa Pilipinas, which is mukhang correct naman. At kung titingnan naman natin yung extension ng plate, karugtong yan, lalo na di sa may bandang kasama na yung main fault line natin sa Pilipinas. Then extending hanggang Taiwan, yan, hanggang Japan. At makikita ninyo yung Pacific Ring Belt. Makikita niyo mula sa may Fiji hanggang Pilipinas, Taiwan, hanggang Japan, all the way hanggang dyan sa may bandang Russia. Yan po yung tinatawag nating Pacific Ring Belt o yung katagaan naman natin ay Pacific Ring of Fire. Nabanggit natin may mga sunod-sunod po na mga magnitude 5.0 na naganap since kahapon sa may Fiji. Yan. Meron dito sa may bandang Mindanao natin, mas marami nga po tayo na may mga pagyanig dyan na magnitude sa 5.0 plus, lalo na sa may bandang Surigao del Sur, di ba? At nagkaroon din ng pagyanig sa Taiwan, sa Japan, at dito sa may bandang Russia. Kung makikita ninyo, ay halos magkakasunod po sila ng pagyanig. At kung mapapansin ninyo, yung Pacific Ring Belt ay magkakadugtong po yan sa ating Western Pacific belt. So, kaya ako nasabi at makikita naman ninyo dyan, yung real time, ayun hindi naman nagsisinungaling yung data na yan Hindi naman po natin kayang idayain yan dahil very real time po ang mga data na ito mula sa iba't ibang mga seismic station sa buong mundo. Pinagsama na natin mula sa USGS, IRIS, Volcano Discovery, lahat na po ng mga seismic stations sa mga different agencies, automatic nakaka-capture na ng ating webpage at pinaplot yan automatic. So, hindi po pwedeng magiging yung misleading or sasabihin na natin false information yan. Kasi hindi po nadadaya yan dahil real-time at dynamic po ang mga data na yan na nag-feed dito. Well, siguro napansin ko bakit sinabi nilang false information dahil kung mapapansin niyo dito sa Google Map na ito ay makikita nakalagay South China Sea. Dito medyo tumaas ang mga kilay ng ating mga bashers. Bakit daw South China Sea at hindi West Philippine Sea? Pinaliwanag na po natin, hindi kasi natin control ang API o API identification ng Google Maps. Siyempre tayo ay nakikigamit lamang ng system map ng Google. Siyempre, ang ma-update lang naman yan kapag na-aprobahan na ng NAMRIA internationally yung ating map system. Kapag na-identify na yan internationally, magkakaroon na ng bagong updates yan. Pero dahil hindi naman natin makokontrol yan, wala po tayong kakayahan na ma-edit ang Google Maps na yan. Kaya nakalagay lamang South China Sea. At hindi naman po tayo nahuhuli sa balita sa ating historical claim. At since nung nagkaroon ng executive order, yung dating administrasyong Aquino, at nagkaroon na nga po tayo ng West Philippine Sea. Hindi man accurate itong drawing ko, pero kung pagbabasehan natin, ganyan po yung linya ng ating sovereign lane.
o dyan sa may bandang West Philippine Sea. Yung areas na ito yung West Philippine Sea na tinatawag natin. 200 nautical miles po yan. Babasahin natin sa ipinasan ng UNCLOS, di ba? Ito yung sinabihan ako na baguhin ko daw, bakit wala daw ang salitang West Philippine Sea. Well, gaya ng inuulit ko, hindi po natin control ang ating API content o API data mula sa Google Maps. Kung magre-request kayo, doon po mismo kay Google po kayo magre-request niyan. Dahil wala po tayong control at magbabase lang din kung diyan nagkakamali, inaantay lamang ni Google na mag-update si Namria na magkaroon ng update para pumasok itong West Philippine Sea. Kung di nagkakamali, may mga bansa pa kasing hindi sumasang-ayon sa ating aerial claim nito ng West Philippine Sea nga po. Ito, inuulit ko, yung West Philippine Sea na yan, 200 nautical miles po yan hanggang exclusive economic zone. Yung nagsasabi ng teritoryo natin yan, kung di ako nagkakamali, is hindi natin masasabing teritoryo yan. Sovereign rights lang. Yung ating yung territorial claim ay dito lamang. Ayan, mga within 12 nautical miles. Correct me if I'm wrong. Pero alam ko, 12 nautical miles po yung ating territorial sea. Yan, yung halos dikit na sa kalupaan ng bansa. Ganyan. Ganyan po yun. Ito yung matatawag nating 12 nautical miles. Yan, territorial sea po talaga natin yan. Pero beyond ng 12 nautical miles, territorial sea natin, between 12 nautical miles hanggang dito sa 200 nautical miles, sovereign, tinatawag lang nating sovereign rights sa karagatan or tinatawag na exclusive economic zone. Yun ang pagkakaalam ko dyan. Pag sinabi kasing exclusive economic zone, lahat ng bansa pwede pong mag-claim po dyan kasi malayang paglalayag po yan eh. Tsaka pwedeng malayang mangisda dyan, pwedeng malaya pong mag-claim ng mga maliliit na isla dyan. Kaya nga po ang Vietnam, Taiwan, pati kung di nagkamali, pati yata Hong Kong at Malaysia, pinag-aagawan ng mga isla niya sa may bandang Spratly Island. Hindi lamang po ang Pilipinas at China ang nag-aagawan po sa mga isla dyan. Kasama na ang Vietnam, Malaysia, Indonesia. Marami na nga pong naitayo dyan ang Vietnam. Kung yung nagkakamali, marami pong naitayo dyan. At mayroon ding naitayo dyan ang mga taga-Taiwan, which is sinasabi rin na kiniklaim din nila as territorial claim. Pero dahil nga po nasa may exclusive economic zone tayo, lahat po tayo may karapatang umangkin ng mga isla na yan. Siyempre, damay na kasama ang China. Ngayon, ayokong maging bahagi ang aking weather reporting para sa political baffle tungkol dyan. Yung mga expert na lamang, lalo na sa international relations, ang bahala na lamang na magpaliwanag tungkol dyan. Yung mga ilang ideas lang na nalalaman natin. Ngayon, balik tayo sa sinasabi na bakit South China Sea lamang ang nakalagay dito at wala pong nakalagay na West Philippine Sea dito. Inuulit ko, hindi po control natin na baguhin ang Google Maps dahil hindi naman po tayo nagmamay-ari ng Google Maps. Wala po tayong magagawa kung yan lang talaga ang nakalagay muna sa Google Maps. Kahit i-satellite mode natin, South China Sea lamang talaga ang nakalagay dyan. Wala po tayong control dyan. Dahil inulit ko, nakikibahagi lang po o nakikihiram lang ako ng Google Maps mula kay Google. So wala po tayong control dyan. Sa mga gustong magreklamo, wag po sa inyong lingkod tayo magreklamo, kundi kay Google po. Na kapag inaprobahan yan, babaguhin niya ni Google at lalagyan niya ng West Philippine Sea dito. So yun lang po ang ating maipapaliwanag dyan mga folks para mas maiintindihan natin. Ngayon, sa nagsasabing false information, hindi po false information yan dahil eksakto, real data po yan mula sa mga iba't ibang seismic stations ng buong mundo. At tama naman na meron tayong Pacific Ring Belt o Pacific Ring of Fire sa bahagi na ito na pinaliwanag ko na nga po at makikita ninyo through Trigger fault lines ay kitang-kita naman ang ating Pacific Ring Belt. Ayan mas marami nga po sa bahagi ng Pilipinas. Ayan, yan yung Pacific Ring Belt o Pacific Ring of Fire. Marami pong mga underground
underwater volcanoes dyan at malalaking mga fault lines o subduction plates, lalo na sa may bandang Philippine Plate natin. Kaya madalas, nililindol po ang Eastern Visayas, Southeastern Visayas, at lalo na sa may bahagi nga po ng Eastern Mindanao at Davao Region. Mas yanigin po talaga dyan. Ayan o, makikita naman ninyo. Mas yanigin po ang bahagi nito dahil yung ating Philippine Plate, yung plates nito dito ay mas magalaw po. Kaya po natin sinasabi na dahil sa sunod-sunod na nagkakaroon ng mga magnitude 5.0 hanggang sa bahagi nga po ng Russia ay hindi natin maaalis na nagkakaroon ng sunod-sunod na pagyanig sa ating Pacific o Southwest Pacific Ring of Fire. So, sa mga nagsasabing misleading po ito, bisitahin nyo. Kung gusto niyo pumunta kayo sa mga official website ng USGS at iba pang mga seismic stations para makumpirma ninyo kung misleading ba talaga ito. Dahil kung sasabihin yung misleading ito, lalabas, sinasabi nyo misleading yung mga official reliable sources natin na nagda-data feed sa PIMO weather page. Makikita naman ninyo yung bawat data ng mga lugar na kung saan ang niyayanig sa buong mundo na po yan, mga folks, kasama ang Pilipinas. So, hindi po natin masasabi yan at mahirap pong dayain yan dahil nga po sa automated at dynamic at real-time po ang mga datos na yan. At narito naman natin 3D weather forecast para sa araw ng Lunes, June 24, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, June 24, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa may pang detalye. Gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong maga sa ating report dahil since typical lang naman din, nadagdagan lang tayo ng monsoon trap. Kaya nadagdagan ng mga pag-ulan sa silangan ng bansa. And the rest, overcasting gloomy pa din tayo mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman ang dynamic at real-time events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po at mag-iingat po kayo mga folks.